A statement from the Presidential Communications Office on the impeachment complaint filed against President Ferdinand R. Marcos Jr. The Palace recognizes that the filing of the complaints is part of the democratic process provided for under our Constitution. We respect this process and trust that Congress, as a co-equal branch of the government, will discharge its duties with honesty, integrity, and fidelity to the rule of law. The President fully upholds the Constitution and remains confident in the strength of our democratic institutions. While these processes take their course, the President will continue to govern, ensuring that public services remain uninterrupted and that the work of government stays focused on improving the lives of our people. Our institutions are strong, our processes are clear, and the administration remains committed to stability, accountability, and the betterment of every Filipino. Yun lang po ang statement namin para dito sa nasabing pag-file ng impeachment complaint laban sa ating Pangulo. Mr. Castro, have you spoken to the President and what is his reaction to this? Sa ngayon po ay hindi po natin nakukuha ang reaksyon ng ating Pangulo dahil napaka-busy po niya. Unang-una po ay siya po ay nagbigay ng statement tungkol sa magandang balita patungkol dito sa Malampaya. Kukunin ko lamang po. Kaninang inulat niya dahil sa napakagandang balita po na ito. Sandali lamang po. At kanina po ay dumaan din po siya sa Antique. Okay. Kanina po ay nagbigay po siya ng statement patungkol po sa discovery ng Malampaya East 1. At 98 billion cubic feet of gas equivalent to 14 billion kilowatt hour of electricity for a year. Napakagandang balita po nito. At kanina po ay pinasinayaan din po niya ang inauguration ng Antique Airport Development Project, pati po ang PBBM Rice Processing Station at ang distribution of agri-fishery intervention in Antique. At ngayon po ay nandun din po siya sa Barangay Salvacion, Morcilla, Negros Occidental para sa inspection po ng Sumag Water Treatment Plant. So, hindi pa po natin nakakausap ang Pangulo patungkol po dito. At but alam po natin, even before, nung ito ay umuugong na maaaring may magsampa ng impeachment complaint laban sa ating Pangulo, sinabi naman po natin na ang Pangulo ay irerespeto ang konstitusyon, irerespeto ang due process, irerespeto ang proseso. Ma'am, can we just touch on the grounds used by the complainant to file this impeachment complaint? Isa po ay ang pag-order at pag-enable daw sa pag-kidnap kay dating Pangulong Duterte, ang pagiging drug addict daw ng Pangulo, ang hindi raw niya pag-veto sa 2025 budget, ang pag-benefit daw mula sa mga kickback, at ang paglikha sa ICI para protektahan ang kanyang mga kaalyado. Kahit po ngayon ay hindi po tayo makakapag-salita in detail kung ano ang maaaring masabi ng palasyo patungkol dito at ng Pangulo dahil wala pa po sa atin ang kopya mismo ng sinasabing impeachment complaint. Pero itong mga issue po na ito ay matagal na po natin nasagot. Matagal na po natin itong naipaliwanag at masasabi natin sa ngayon, base lamang po sa inyong sinabi ay masasabi natin ito ay walang basehan sa ngayon po. So, but still, we have to have the copy of the said impeachment complaint to give intelligent response to that. Pero ba sa ilusik doon sa grounds na isinay ko complainant, nakikita niyo bang matibay yung kaso isinampa kay Pangulo? Hindi po ako ang makakapag-decide niyan, hindi rin po ang Pangulo makakapag-decide niyan, pero base po sa ating pagkakaalam, maliwanag naman po ang naging trabaho ng Pangulo. Ang lahat po na nagiging trabaho ng Pangulo ay naaayon sa batas at naaayon sa konstitusyon. Kung pag-uusapan natin yung sinasabing kidnapping ng dating Pangulong Duterte, ito ay sinasabi nating case of first impression. So wala pa pong nadidesisyonan patungkol dito sa ganitong klaseng impression or rather case at sitwasyon. Kaya masasabi po natin na wala pa pong basehan sa ngayon. Yusek, since the impeachment is a process of is a numbers game,
Do you think the Congress has the number to impeach the president? Ang Pangulo po ay naniniwala na ang mga mababatas natin ay gagamit ng kanilang pag-iisip, kanilang puso, at sila ay naaayon sa batas at hindi para sa pansariling kapakanan lamang. So naniniwala po ang Pangulo sa institusyon. Yusek, aside dito sa first impeachment complaint, Napakabayan Bloc already mentioned that they are also planning to file another impeachment against the president. What do you think of this? Sa ngayon po, wala pa po tayong masasagot dahil hindi pa po rin natin nakikita kung anong lalamanin ng kanilang impeachment complaint. Mas mabuti po siguro makita muna po natin kung ano ang kanilang basihan para sa pagsasampa ng impeachment complaint para pas maganda po ang ating maging kasagutan. Yusek, what do you know about Attorney Andre De Jesus, yung nag-file po ng reklamo at ang nag-endorso na si Pusong Pinoy Party List Representative Journey Nisay? Wala po tayong personal na kaalaman kung ano ang kanilang intensyon patungkol po sa pag-file ng impeachment complaint. Ang atin lamang pong nalalaman sa ngayon ay ang party list na nag-endorse ay isa sa 8 na contractors na nabanggit ng ICI. Yun lamang po. Okay? Maraming salamat at yan po at nais ko po na maipaliwanag lamang ang ating statement patungkol po dito. Maraming salamat po.